Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome dito sa ating vlog. Ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay ang patungkol po dito sa mukhang nakahanap po ng kakampi. Itong si BP Sara sa katauhan o dito po sa grupo ng mga Iglesia ni Cristo. Panoorin muna natin itong balita na ito at saka po tayo magbibigay ng reaksyon. Malawakang raling kinakasan ng Iglesia ni Cristo bilang pagkontra sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pabor daw ang Iglesia sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nasa likod ni Vice President Sara Duterte ang Iglesia ni Cristo o kontrahin daw nila ang mga impeachment complaint laban sa bise sa pamamagitan ng malawakang rally. Inanunsyo yan sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ayon sa INC, pabor sila sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment kaya hindi na ito dapat pang gawin. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lang daw, ikinakasana ng Iglesia ang kanilang rally sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong Iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dalawang reklamong impeachment na ang isinampa sa Kamara laban kay VP Sara dahil yan sa pagbabanta niya kay Pangulong Marcos at dahil din sa paggastos ng bise sa milyon-milyong pisong confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Yan. So, ito po kasing iglesia, syempre, ay alam naman natin na kumakampi ito sa mga Duterte kahit nung mga nakaraan pong eleksyon. At nitong nakaraang eleksyon ay sinuportahan nila si BP Sara. Pero dito po sa sinabi na ito ng mga etong sa kumakatawan sa iglesia, yung nagbabalita, sila naman po ay pro-government. Hindi po ibig sabihin na porke sila po ay magrarally, sila po ay maglulunsad ng pagprotesta sa isinagawang dalawang impeachment complaint na para kay Sara, hindi naman po ibig sabihin nun na sila po ay mga magiging anti-government. Kasi po, ang pinapalabas po ng mga bobong sumusuporta kay Sara Duterte, lalo na nung mga vlogger, lalo na nung mga walang bearing na mga social media, hindi natin pwedeng tawaging influencer yan. Kasi pag influencer, mga bad influence yan eh. Mga vlogger-vloggeran at mga media-medyahan, sinasabi po nila na yari na daw, tapos na daw ang laban at wala na daw magagawa si PBBM at ang mga nagsampa ng impeachment complaint kasi nga po kinampihan ng iglesia si Sara Duterte. Hindi po kinakampihan ng iglesia si Sara Duterte. Maliwanag na ang kanila pong sinabi o statement, sila po ay pumapabor sa hindi pagbibigay ng impeachment para kay Sara Duterte. Pumapabor sila sa sinabi ni PBBM. Hindi nila sinabi na sila po ay kumokontra sa mga nagbigay ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ang kanilang sinusuportahan ay si PBBM pa din sa pamamagitan ng sinabi ng ating Pangulo na aksaya lamang sa oras
ang impeachment complaint at ito po ay hindi magdudulot ng magandang resulta siguro dito sa ating bansa. Ngayon po, alam niyo sa totoo lang maganda to na magkaroon po ng pagkilos protesta ang mga iglesia. Alam niyo po kung bakit? Nakakita natin ang mga kulto ni Kibulok na nanggulo doon sa Davao kung gaano ito kakonti. Ngayon, ang iglesia po, sila po ay mag-oorganisa ng mga pagkilos o pagprotesta. O baka idaan nila sa mga prayer rally. Di ba? Dito natin makikita kung gaano karami ang mga iglesia ni Kristo kaysa sa dito po sa kulto ni Kibulok. Bakit? Kasi ang iglesia ni Kristo po, ayon sa statistic, ay nasa 3 milyon hanggang 4 na milyon na miyembro. Ngayon, etong kulto ni Kibulok, sinasabi nila, 8 milyon sila. 8 milyon. Pero, wala po silang naging malawakan na pagpoprotesta. Wala. Pinakamalaki na nilang panggugulo doon sa Davao City. Yun ay pinakamalaki. Dahil nga sa takot nila na mahuli talaga at madapuli itong si Kibulok na nagtatago sa saya ng mga pastoral na binubulog niya iba-iba, gabi-gabi. Ngayon po, eto maganda. Ang iglesia ay nag-organisa ng mga pagkilos protesta. Malawakan, buong Pilipinas po ang iglesia ni Kristo. Dito natin ngayon makikita ang kanilang bilang. Kasi sinasabi po, ayon po sa statistic din, pinakamarami po sa buong Pilipinas na may miyembro ng ibang sekta ay ang iglesia. Iglesia po. Nung panahon ng 2022 election, parang nasa 2 to 3 million. Hindi ko lang matandaan kung gaano karami eksaktong bilang doon sa statistika. Pero ganun po sila kadami. Ngayon po, 2024, more or less, 3 to 4 million. So, pwedeng 3 milyon, pwedeng 3.5. Ngayon po, syempre, kapag po ganyan, kasi ang iglesia, transparent sila ano talaga, yung bilang talaga nila, ano natin yan, kumbaga namomonitor natin. Kahit po dito sa amin, sa Bulacan, sa Cavite, nakikita ko naman talagang kada Huwebes, Linggo. Nakikita ko ang dami namang marami naman talagang sumasamba sa iglesia. Yung kanilang mga kapilya, kapag oras na nang lumabas na ang mga miyembro, tapos na ang yung misa o dasal nila, makikita natin nagtatraffic Marami talaga po ang iglesia. Totoo yung bilang nila. Kung sila po ay 3 million or 4 million or 2.5 or 3.5, totoo yun. Hindi katulad dito sa kulto ni Kibulok na sinasabi niya 7 hanggang 8 milyon ang kanilang miyembro. Hindi lang po natin alam kung kasali po ba pati mga kaluluwa, pati mga impakto, mga tiyanak, mga duwende, at mga manananggal na sumasamba kay Kibulok. Kaya ito, pabor to sa atin Pabor sa atin to. Kasi ito naman kilos protesta lang hindi naman po ito talaga yung haharangin nila yung impeachment. Wala, hindi nila magagawa yan. Ito po ang isa sa pinakamalaking ebidensya na tayo po ay meron pa rin pong demokrasya. Nabubuhay pa rin po tayo sa demokrasya. Malayang-malaya pa rin po tayong lahat. Kahit sino pwedeng magsampa ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Kahit sino pwede rin pong kontrahin yan. Lahat po. Lahat po. Kahit sinong Pilipino. Pwede siyang maging pro-government, pwede rin siyang maging anti-government.
Ngayon, dito po, sa gagawin po ng iglesia, ito po ay pagpapatunay lamang na malaya po ang kahit sinong simbahan, ang kahit sinong grupo, para po sila ay mamili kung sino ang kanilang susuportahan, ang kanila pong ipoprotesta, ang kanila pong iintindihin na mga issue ng bayan. Dito po sa iglesia, sinusuportahan nila ang hindi pagsusulong ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Pero, wala po silang magagawa kung ito pong impeachment complaint na ito ay magpatuloy sa Kongreso hanggang sa Senado. Wala pong power ang iglesia para po ito ay pigilan, or pahintuin. Ang kanila lamang ay pwede silang magbigay ng kanilang mga opinyon at saloobin bilang malayang Pilipino. So, na-exercise pa rin po natin ang freedom of speech. Na-exercise pa rin po natin ang demokrasya. Hindi po totoo na meron pong pagsikil sa freedom of speech, sa kalayaan at sa pagsikil sa kabuhayan ng ating mga mamamayan. Lahat po ay merong karapatan na magprotesta sa mga hindi nila nagugustuhan ng mga bagay-bagay na ginagawa ng ibang grupo. So, eto na po yun. Ang iglesia po ang isa sa napakalaking ebidensya na meron pa rin pong demokrasya. Ito po ay isang malaking pagpapatunay na puro kasinungalingan ang ginagawa ng mga DD shit na nandoon po sa EDSA Shrine. Kasi dito ang pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo, kapayapaan para sa ating bayan. Hindi po kaguluhan. Hindi po pagbaba sa pwesto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yun. Ang sinusuportahan po dito ng ating mga kapatid sa iglesia ay ang kapayapaan, kaayusan, at pagiging matahimik na bansa ng ating bansang Pilipinas. Yan. At taliwas po ito sa pinaglalaban ng mga tukmol at mga pipitsugin, kakatsangot na mga nagwewelga, nagrarally doon po sa EDSA Shrine. Kaya kung titingnan, parang, kinampihan nila si BP Sara. Hindi po. Pagiging mapayapa, kaayusan at katahimikan ng bansang Pilipinas ang goal po dito ng ating mga kapatid sa iglesia. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.